Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, nauuso po ang value investing dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa mga investors sa stock market. Pero alam nyo ba na may danger din po ito? Pag-usapan po natin. Welcome back. Okay, ang topic natin, the dangers of value investing, no? Ang pag-usapan po natin, no? So ako po, personally po, value investor po ako, no? And I believe that all types of investing is based on value investing, katulad ng sinabi ni Charlie Munger. At ang greatest practitioner po ng value investing ay si Warren Buffett, ang isa sa pinakamayaman na investor po talaga, no, of all time, no? And I'm a big fan of Warren Buffett. I'm a big fan of value investing, pero meron pong kasabihan. Ano po yung kasabihan po na yan? Value investing works, but it does not work all the time. It does not work all the time. Pero value investing works. So may danger po talaga ang value investing po, no? Okay. So, kasi po, tumbukin ko na po sa inyo kung saan to talaga yung nagpapataas ng kilay ko. Ang hindi ko po talaga gusto, yung kinakalculate po, no, ang valuation ng isang company, tapos magdededuct ka ng 30% na margin of safety, and then meron ka ng target for entry. For example lang po, no, halimbawa lang si DMCI, again, hindi po ito, hindi natin pinipintas sa si DMCI. Example lang po ito. Halimbawa, kinalculate natin sa DMCI na 20 pesos per share, no, ang kanyang intrinsic value, no, ang kanyang valuation, and then we deduct 30%. So ang sabi natin, ang entry price po natin sa DMCI is 14 pesos per share. So any price below 14 pesos ay pwede natin pasukin si DMCI. Wala pong problema. Ito po ang problema po. This is okay. Pero ang hindi ko po agree is bibilhin mo po yung stock just because it is undervalued, dahil po pumasok na po siya doon sa presyo na sinasabi na buy below ng isang intrinsic calculation, ay bibilin mo na siya. Yun ang hindi po okay po sa akin. Nabili ka ng bili kasi nga undervalued po siya. Hindi po lahat ng stock na undervalued ay kailangan po nating bilihin. Kasi po after valuation and nagkaroon tayo ng target price, marami pa pong katanungan na kailangan nating sagutin. Milyon katanungan na kailangan nating sagutin. Ayan po, no, bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa. Konting halimbawa lang po ito para magkaroon po tayo ng idea. Unang-unang tanong ko po, no, sa lahat ng tao na nag-i-invest, sino po ang nagbigay ng estimate na yan? Naisip niyo po ba yun? Sino? Sino ang nagbigay ng estimate na yan, ng intrinsic value? Yan po ang una ko pong katanungan. Di po ba madalas broker? Minsan tinitingnan natin ano ang estimate ng broker. Ngayon kung broker nagbigay ng estimate ng intrinsic value, ang tanong ko po, ano ang agenda ng broker? Agenda ba ng broker na yumaman ka o agenda ng broker na dumami ang transactions mo? Alright, so, and typically po, no, nagbabasa-basa rin po ako, no, ng mga pinapublish po ng brokers, no, pag nagbibigay po sila ng mga recommendation po nila. Madalas po, ang method po nila pag-calculate po ng intrinsic value, minsan po average lang po yan ng historical PE or historical price to book ratio. Historical PE or historical price to book. Wala po talagang malalim na analysis na ginagawa po minsan ang mga broker po ito. Ang ginagawa lang po madalas po nila, gumagawa lang sila ng simple calculation na medyo pag pinaliwanag, madaling maintindihan at very very believable po. Pero yung may kahalong understanding ng business, bihirang-bihira po nangyayari po yan. Kasi bakit po nila gagawin yan kung hindi naman sila mag-i-invest sa stock na yan at tayo ang mag-i-invest? Nakukuha niyo po ba? O number 2 po, no, na pwedeng panggalingan po ng mga estimate po na yan, website. Website po. Ngayon yung mga website po na yan, marami po sa mga website po niyan,
hindi po local na website, no? Sa US po na website. So yung ginagawa po na estimation po na yan ay based lang po sa formula, general formula na may pagka-automated po ito. Wala rin po understanding ng business, no? So most of the time, formula based lang po ito. Wala pong understanding ng business, understanding ng stock. Again, hindi ko po sinasabing mali ang sinasabi ng mga website. Hindi ko po sinasabing mali ang sinasabi ng mga brokers. Pero ang tanong ko po, gaano po kayo kasigurado na mataas ang quality ng estimate na binibigay po sa atin ng mga brokers at ng mga iba't ibang website? Nagtatanong lang po ako. Hindi ko po sinasabing mali. Nagtatanong lang po ako. Alright. Question number 2. Naiintindihan po ba natin yung negosyo? Undervalued nga siya pero naiintindihan mo natin yung negosyo. Pasok tayo ng pasok pero hindi natin naiintindihan yung business, no? Kasi po hindi po tayo nakakapag-rely sa past performance to predict the future po. Kaya po napaka-importante na iintindihan natin ang business kasi it is only our understanding of the business ang makakapag-guide po sa atin kung ano ang prediction natin sa future at saan papunta ang stock na to at saan papunta ang presyo ng stock po na ito. Maliwanag po ba? So hindi dahil undervalued, papasukin na po natin at hindi natin naiintindihan ang negosyo. Mahirap po na laban po yan, no? Number 3 po. Pero alam ko marami po sa inyo, no, wala naman po problema dito kasi nakikita ko sa comment section, marami po sa inyo talaga chine-check nyo po ito. Ang tanong, no, hindi dahil undervalued bilhin na kagad. Kasi kailangan talungan pa rin ano yung technical signal, no? Kailangan natin ng humility. Although po, no, investor tayo at hindi tayo trader, masakit po pag nakabili tayo ng falling knife, pabagsak na pabagsak ang presyo. Hindi dahil mura yung stock, no, undervalued siya, bibili na natin. Kung sumasagupa tayo ng kontra, no, sa technical signal, no, hindi tayo trader nga, no, pero pwede tayong humingi ng tulong, marami tayong mga kaibigan dyan, no, na marami marunong mag-technical analysis. Meron tayo na magpaturo ng konti, magkaroon tayo ng idea kung kailan na magandang pumasok, no, sa isang stock, no? Alright. Number 4 po. Ano yung quality ng business na binibili po natin? Undervalued nga pero wala namang quality. Nakukuha niyo po ba? Kasi po kahit na mura po yung stock pero stagnant naman, declining naman, maaari po tayong maging danger po niyan. Dangerous po yan kung nadahagip natin. Undervalued nga pero stagnant or declining. GG po yan, yari tayo dyan. Cigar butt investing po ang tawag po nito. Na ito po yung original na value investing nung araw na inimbento ni Benjamin Graham. Ito yung unang-unang style po ni Warren Buffett. So, kumita po si Warren Buffett po dito pero sumakit din po ang ulo po niya dito. Hindi na po ito ang modern way kasi iba na po ang panahon ngayon. Hindi na po tayo panahon ng Great Depression. So iba na po ang panahon ngayon. Kaya iniwan na po ni Warren Buffett itong cigar butt investing. Hindi dahil mas mababa sa intrinsic value, titirahin mo na. Hindi na po nag-i-invest ng ganyan si Warren Buffett. Puro high quality business na po ang binibili ni Warren Buffett. Ano ibig sabihin ng high quality business? Leader ng industry. Yung stock na binili mo, siya yung leader ng industry or talaga nakikita mo, no, na siya yung leader in some manner, no, hindi sa volume ng sales, no, pero may nakikita ka na lamang siya. Kaya nakaka-maintain siya ng mataas na profit margin. Hindi nagde-decline yung profit margin niya. Ano pa? Mataas yung ROIC, mataas yung return on invested capital. Ano pa? Nakikita mo talaga nag-grow yung revenues and income. So hindi dahil undervalued, pwede nang pasukin po yan. Kailangan po maganda ang quality ng stock, no? Maliwanag po ba? Number 5 po, ano yung industry trend? Ano yung nangyayari sa industry? Ayan, kasi undervalued nga yung stock pero naman, no, pabagsak na yung industry na kinabibilangan mo. Para kang sumasagupa sa alon ng dagat po niyan. Hindi ka mananalo kasi kung ang alon papunta sa kanan tapos ikaw pasalungat ka, pakaliwa ka, wala, hirap ka niyan. Yun ang industry. May trend ng industry po, no? At mahirap pong banggain natin yung trend ng industry, no? So bakit mo? Kasi po ganito po yan, no? Yung industry po kasi, yung nangyayari sa industry, ito po yung magandang indicator po kasi usually hindi na po natin kailangan antayin ano
ano yung ilalabas ng annual report. Kasi yung nangyayari pa lang sa industry, alam mo na kung pabagsak na yung industry. So alam mo na saan papunta yung revenues and income in the future kahit hindi mo pa nakikita yung annual reports, no? Yun po, kaya kailangan naintindihan po natin yung mga trends, no? Okay, no? So hindi mo gusto na ikaw ang bibili ng stock, no, na nandun disrupted yung industry mo. Mahirap po yan, mahirap po. Halimbawa po, konting example lang po, no? O di ba dati ang dami-daming taxi nung araw ang daming taxi ganyan. Eh nagpasukan yung mga Grab, nagpasukan yung mga Uber, na disrupt eh. So pumangit na po ang taxi na industry, ganun po. So ayaw mo na nandun ka sa disrupted industry. Gusto mo ikaw yung disruptor, ikaw yung nagdi-disrupt. Doon ka pupunta sa industry, ikaw yung nagdi-disrupt ng market, hindi ikaw yung dinidisrupt. No, yan. Halimbawa lang po, yung paborito kong stock, si GMA. Syempre no, pa-decline na po ang TV and radio, pa-decline na po and everything is on the internet na po. Yung baliktad baliktad po, no? So TV, pahina and everything ngayon nandiyan sa streaming, ganyan, no? Streaming, social media, doon na po napapunta. Pati yung mga advertising, dyan na rin po pumupunta sa social media, no? So parang gano'n lang po ibig ko pong sabihin po. Although undervalued minsan ng stock, no? Ayan pero kung declining industry mo, no? Wala. Mahirap po talaga po yan, no? Alright. Next naman po, no? Reliance on historical data, no? Another question po. Saan nanggaling ang estimate na yan? Dahil ba sa historical data? Ayan. Bibigyan ko po kayo ng example. Ito po, PLDT. Pag tinignan niyo po yung sa the past, 2008 hanggang 2015, parang okay naman si PLDT, no? Parang respectable naman na business. Nag-grow naman siya dahan-dahan, no? From 2008 to 2015. Although napakaliit, pero nag-grow siya ng dahan-dahan. Kaya lang po pagdating po ng 2015, no, hanggang sa present, kita mo yung profit margin nila, yung tubo nila nagbagsakan ang tubo po nila. At pati po yung net income po nila bumagsak din po ng past few years. Ayun po, kasi kung titingnan mo yung history, akala mo diretso siya ng pag-ganon. Pa-increase every year ng 2%, 3%. Hindi. Bumagsak po, no. Ayan, pati yung presyo niya bumagsak din po. Iyan po talaga, no. Kasi po this is not about the past. Although the past nagbibigay ng evidence, pero our understanding of the business will help us predict the future po, no. Ganun po, no. Alright. Number 7, what are the risks? Ano ang risk na tinitake natin sa business po? Undervalued nga. Pero of course, minsan baka may risk po yan na diretsong bumagsak yung stock na hawak po natin, mag-crash. Undervalued nga, tapos marami namang risk at magka-crash po yan. Mahirap po na kalagayan po yan. Ano pa? Ano ang debt level ng company po na yan? Okay? So, parang risk din po itong debt level, no? So, we have to invest in stocks na hindi po mataas ang debt, kasi delikado po na nag-i-invest tayo sa stocks na mataas ang debt. So, hindi po dapat, no, na blind po tayo na tinitingnan lang po natin yung valuation, intrinsic value, deduct the margin of safety, ay below buy na, pwede na, pasok na tayo. Hindi po ganun po, basta-basta po yun, no? So, in conclusion lang po, these are just few questions lang po ito. Madami pa po tayong katanungan sa utak bago tayo dapat mag-invest sa stock, sa isang stock, no? Investing is not easy. Sinasabi po lagi ni Charlie Munger, hindi po madali ang investing. May susundan ka lang na formula at mag-work na po ito all the time. Hindi po siya ganong kadali. Successful investing involves being right about the future. Yun po talaga po yun, no? Pinipredict natin ano ang mangyayari sa business sa future. Nandun nakasalalay ang ating success, no? So guys, bakit ko sinishare ito? Sinishare ko po ito hindi po dahil sinasabi ko na expert ako sa stock investing. Hindi po. Kinukwento ko po ito sa inyo kasi marami na po akong mistake na nakomit at ayaw ko po kayo na mag-commit ng the same mistake na maaaring maging costly mistakes, no? Tama na po na ako na po ang nagkamali, no, na maraming beses, pero kayo po sana makaiwas po kayo ng pagkakamali para po maging maganda at panatag ang ating kinabukasan. Alright? Now, be very, very careful po sa inyong stock selection. Please have a checklist and follow your checklist and have multiple layers of analysis before pulling the trigger bago ninyo ilabas ang inyong
wallet. Ayan lang naman po. Disclaimer lang po, no? Opinion ko lang po ang lahat po na ito, no? Amateur investor lang po ako. Hindi po ako expert, no? Hindi po ako professional analyst or professional financial advisor. Do your own research before making any financial decision. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Magkwentuhan po tayo sa baba. Salamat po. God bless po, no? Salamat lagi sa support po ninyo, no? Magandang gabi po. Bye-bye.